pagsisimula ng ating banal na misa. Tanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa trina. Alang araw mumutawid sa piling ng mga piling, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia, Panginoon marunong Diyos, luwalhati. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagagalak na nagtitipon sa ikalawang araw ng ating pagsisimbang gabi. Kasama po ng lahat, pati po yung mga nasa labas at nanonood sa atin online, dalhin po natin sa ating Panginoon at Hari na parating na si Jesucristo, ang Hari na puno ng kapangyarihan at lakas. Dalhin natin sa Kanya ang ating mga kahinaan, ang ating mga kahilingan, sapagkat alam natin kapag lahat ay dinala natin sa Kanya, pupuspusin niya tayo ng Kanyang lakas at biyaya. Sa simula po ng ating pagdiriwang, pagsisihan po muna natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Kanya ng awa at pagpapatawad. Panginoong Hesus, Ikaw ay nagpapagaling sa mga may sakit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ay nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ibinibigay mo sa amin ang iyong katawan at dugo bilang pagkain at inumin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging birheng si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapatin nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay samandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina ninyong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway, lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay, walang mangangahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mo'y katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupainawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga tao walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat. Karunungan ng may kapal, tanay iyong pangasiwaan, halina't kami turuan.
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. At naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotam na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok na ama ni Akim, itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eliasar. Si Eliasar ang ama ni Matan na ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Una po ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na nandito ngayon sapagkat sumasagot ho kayo sa misa. Kanina ko pa napapansin, kaya ginanahan ako, no? May bunga yung pagod ng pagbabasa ko ng Ebanghelyo dahil sumasagot ang mga nagsisimba. Palakpakan nyo naman ang mga sarili nyo, no? Salamat sa inyo. Sana sa mga susunod na araw, ganyan pa rin kayo, no? Huwag kayong mapapagod sumagot. Kapag ganado magmisa ang mga tao, ganado rin si Father, no? Tandaan nyo yan, no? Kaya kapag tinatamad si Father, tanongin ninyo, baka tinatamad din kami, no? Pero kapag nakikita naming buhay na buhay ang pamayanan sa pagsisimba, buhay na buhay din si Father. Kaya 1 oras ang homily ko ngayon, no? Okay ba? Ay, hindi, no? Hindi, biro lang po, biro lang. Sa atin pong pagdiriwang ngayong ikalawang araw ng ating pagsisimbang gabi, ay narinig po natin ang napakagandang pagbasa, bagaman nakakapagod para sa akin, sapagkat hirap na hirap po akong i-pronounce ang mga pangalan. Sana tama ako ng pronunciation. Pero narinig natin ang pagtetrace, no? Tinutuntun natin si Jesus sa kanyang mga ninuno. Pero ngayon mga kapatid, sa gabing ito ay nais ko lamang pong bigyan ng halaga ang
isang pangalan na mahalaga kung bakit natin tinutunton ang mga ninuno ni Jesus. At yan ay ang pangalan na Juda. In English, Judah. Bakit kaya mahalaga na matuntun natin ang ninuno ni Jesus kay Juda? Sapagkat sa unang pagbasa natin mula sa aklat ng Genesis, makikita natin doon na si Jacob na ama ni Juda, sinabi niya na ang hari ng Israel ay manggagaling sa angkan ni Juda. The king of Israel, the king among them, will come from the line of Judah. That is why in our first reading, Jacob used the image of a lion. Sabi doon sa unang pagbasa, ikaw, Juda, ang larawan mo ay parang mabangis na leon. Lion, the king. Kaya ang larawan ni Juda, sabi sa unang pagbasa, ay leon. At sabi pa doon, dahil ikaw ay hari, parang leon, taglay mo ang lakas at kapangyarihan. Parang isang tunay na hari, sabi doon, na hawak-hawak ang setro ng lakas at kapangyarihan. Mga minamahal na kapatid, kapag naiisip ninyo ang larawan ng isang leon, ano ba ang unang nakikita natin sa kanya? Siguro ang unang-unang makikita natin, kagaya ng sabi ng unang pagbasa, ay lakas at kapangyarihan. Kaya nga isang hari, may lakas at kapangyarihan. At makikita natin yan sa isang leon. Taglay niya ang tapang na parang isang hari, lakas na parang isang hari, kapangyarihan ng isang hari. Si Juda, the Lion of Judah. This comes from the prophecy in our first reading today. Pero tandaan natin mga kapatid na ano kayang klase ng hari itong leon na ito na sinasabi na magiging hari ng Israel? Malakas, makapangyarihan, matapang. Pero ang tanong, saan niya ginagamit ang kanyang tapang? Kung pupunta po tayo sa ating salmo, from the 71st chapter of Psalms, Psalm 71. Kung babalikan natin, sabi doon, ang hari na ito na sinasabi na manggagaling kay Juda, sa angkan ni Juda, sabi doon, tapat siya sa kanyang bayan, humahatol ng may katuwiran, sa mahihirap, magiging tapat siyang tunay. At itong hari, sabi sa Salmo, yung mga taong wala, pinag-uukulan niya ng paglingap. At kapag naging hari ito, ang bansa ay papayapa, uunlad, sapagkat ang hari, ang leon na galing sa angkan ni Juda, ay ginagamit ang kanyang tapang ng tama. Ginagamit ang kanyang lakas at kapangyarihan hindi sa maling paraan, kundi sa tamang paraan. Pagtulong sa mahihirap, paghatol ng may katarungan at katwiran, lumalapit sa mga walang-wala sa bayan. The Lion of Judah is not a lion who kills because of power, but he uses his power to help people. Yan ang propesiya tungkol kay Jesus na galing sa angkan ni Juda. Mga kapatid, siguro po ay magandang tanungin natin ang ating mga sarili ngayong araw na ito. Tayo kaya, saan natin ginagamit ang tapang natin?
Saan natin ginagamit ang kapangyarihan natin? Kagaya ba ni Jesus na ang kanyang tapang ay ginagamit sa kabutihan o ang tapang natin ay ginagamit natin para manlamang, manghusga, mangalipusta at ang masama pa, kumitil ng buhay ng tao? Saan natin ginagamit ang tapang natin? Minsan, yung tapang natin nagiging dahilan ng panlalamang sa kapwa. Halimbawa po, minsan nagbabantay po ako. Alam niyo po, kapag pumapasok kayo sa simbahan, minsan nag-o-observe po ako kung maayos ba ang pagpasok. Minsan may napapansin ako ng mga tao na ginagamit ang kanilang tapang para makakuha ng magandang pwesto, Dinadaan sa sindak, Minsan ganyan tayo, Kapag may gusto tayong makuha, daanin mo sa sindak. Hindi naman patayin sa sindak, Daanin mo sa sindak, Kaya minsan, pagpasok pa lang, nakasigaw na, magsisimba ako. Talagang yun agad, magsisimba ako, Para matakot yung nagbabantay, sige ho, dito ho kayo sa unahan, Buti na lang, hindi ko nasisindak yung mga nagbabantay sa pinto namin, Pero mga kapatid, saan ba natin ginagamit yung tapang natin? Panindak lang ba ng tao? Ganyan ba tayo? Ang tapang natin, pangsindak ng tao? Alam niyo, mapapagod kayo kapag araw-araw yung tapang mo ginagamit mo lang panakot sa tao at hindi ka tunay na sasaya. Alam niyo ko, may sikreto para makakuha kayo ng magandang pwesto sa misa. Ngitian niyo po yung nagbabantay sa pinto, Kapag sinimangutan niyo yan, pagpasok niyo pa lang, naku, sigurado ako, mapupunta ka sa hindi magandang pwesto. Pero kapag pagpasok mo pa lang, nakangiti ka na. Aba, talaga namang matutuwa rin namang kaming tanggapin kayo sa misa. Sana tigilan na natin yung paggamit ng paninindak. Matapang ako, sisindakin ko kayo para sumunod kayo. Hindi yan ang daan ni Jesus. Siya ay hari, leyon ng Huda, pero ang kanyang tapang ginagamit para makatulong lalo na sa mga walang-wala at maliliit sa lipunan. Mga minamahal na kapatid, saan nyo ginagamit ang inyong tapang? Saan natin ginagamit ang kapangyarihan natin? Saan natin ginagamit ang lakas natin? Maghapon ba nauubos ang lakas natin para mambuwisit ng kapwa? Naku, pag natapos ang araw mo, pakiramdam mo pagod na pagod ka. Pero kung maghapon, ginagamit natin ang lakas natin para makatulong sa kapwa, kagaya ni Jesus, magiging masaya ang ating Kapaskuhan. Alam niyo po, bilang pagtatapos lamang, bilang aking pagbabahagi, mayroon akong isang kaklase sa seminaryo noon. Hindi ko siya natuloy maging pari, naging padre de pamilya siya, May pamilya na po siya ngayon. At napapansin ko na miyembro siya ng mga, ano bang tawag dyan, parang riders, yung mga nagbabike, may grupo yun ngayon, na mga nagbabike palagi. Noong nasalanta ng bagyo ang ibang parte ng ating bayan, yung grupo niya ng mga riders, sila yung lumikom ng mga tulong. Mga kabataan ito, pero yung kanilang lakas ng loob, yung kanilang tapang bilang mga kabataan, yung kanilang lakas bilang mga kabataan, hindi nasasayang, ginamit sa kabutihan. Sana lahat ng kabataan matuto ng ganito ngayon. Ubusin ng oras, ubusin ng lakas, ubusin ng kapangyarihan
sa paggawa ng kabutihan. Yan ang hari nating si Jesus. Ganyan ang kanyang paghahari. Mga kapatid, ipanalangin po natin sa araw na ito, lalo na po tayong mga nangangailangan ng hihina, inaalipusta sa lipunan, biktima ng injustice, mga may sakit at mga frontliners, lahat ng mga mahihina sa lipunan, yan ang paborito ni Jesus. At kapag ang kahinaan natin ay inilapit natin sa Kanya, ang gusto ng hari na ito, tayo naman ang lumakas at hindi siya. Ang tunay na hari, nariyan hindi para lang palakasin at pasikatin ang sarili. Ang gusto ng hari, kayo ang lumakas sa panghihina ninyo gamit ang sarili niyang lakas at kapangyarihan. Lumapit tayo sa ating hari. Hindi niya tayo itataboy. Ilapit natin ang ating kahinaan sa Kanya at alam nating palalakasin tayo ng ating makapangyarihang haring si Jesus. Amen. Magsitayo ang lahat. Bilang mga taong marurupok at mahihina, idinudulog natin ang ating mga kahilingan sa ating Amang nasa langit, na dahil sa Kanyang habag at pag-ibig ay nagnanais na tayo ay maligtas at matutunan ng katotohanan. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating kaparian naway sundin ang kalooban ng Diyos at itaguyod ang ikabubuti ng mga taong nasa kanilang pangangalaga, lalo na ang mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang pamayanan, naway makilala natin ang kabutihang nasa bawat isa sa atin, maging mapagmahal sa lahat ng nakasasalamuha natin at umiwas sa paghusga sa nalilihis ng landas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naligaw ng landas at nakadarama ng pangungulila, pagkabagabag at pagtatakwil, naway makatagpo ng pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mabuhayan ng loob at palakasin ng pagkabatid na sila ay mahal ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at mamahinga sa kapayapaan ng langit magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso ay dalhin natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan at ang mga kahilingang inialay sa misang ito. Ama naming nasa langit, palakasin nawa kaming lagi ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Huwag mong pabayaang guluhin ng mga alalahanin sa mundo ang aming mga isip at huwag nawang mapangibabawan ng kasamaan ng aming buhay. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan, upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilakad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinagkakandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Sa atin pong pagharap sa sakramento ng katawan at dugo ni Kristo, ilapit natin sa Kanya ang ating mga kahinaan, ang mga panghihina natin sa buhay, at umasa tayong sa sakramentong ito ay ibibigay niya sa atin ang Kanyang lakas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat
dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, kay Kristo Jesus, tumawag po tayo sa ating Amang mapagmahal. Hinihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging, ay pag-alabi nawa ng iyong espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ay ang aming pasasalamat sa lahat ng dumalo, lalo na po sa inyong pakikiisa ng maayos at pagsunod sa mga tuntunin natin, ang ating mga health protocols. Salamat din po sa mga nanonood sa atin online, sa patuloy po ninyong suporta, pagbibigay ng tulong sa Manila Cathedral. Pagkatapos po ng misa na ito at 9 p.m. ay gagawin po natin yung ating Healing Rosary for the World. Mapapanood po ninyo ito ng live sa ating Facebook page. At pangungunahan po tayo sa pagdarasal ng Healing Rosary mula po dito lamang sa Ermita, sa Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia, the oldest Marian image in the country. As we pray the Healing Rosary tonight, let us pray for the guidance of Our Lady, who has been an important instrument of evangelization of the Filipino people. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.